Welcome everyone. Welcome dito sa ating tutorial channel. So, binabati ko nga pala ang aking mga masugid na taga-subaybay, no? Ang ating topic ngayon is about sa Zener diode, no? Ito ay isang voltage regulator kung saan meron siyang dalawang electrode, okay? Yung anode and cathode, where anode is positive and cathode is the negative, okay? So, pag-uusapan natin yan, okay? So in this video, ipapakita ko sa inyo ang dalawang klase ng Zener diode, no? Yung glass type at saka yung silicon type, no? Yung kulay itim, okay? So yan yung mga kalimitang na-encounter natin sa pagre-repair, no? Yung mga itim na encounter natin yan sa TV, okay? Yung mga OVP diode, okay? Over voltage protection, okay? So i-check natin ang ating Zener diode, no? Ito na naman tayo, no? Using analog, babalik rin natin yung polarity, okay? So, R times 10, huwag kalimutan mag 0 ohms adjust, okay? Before magsukat, okay? Baka mapagkamalan yung si Ryan diode kapag hindi naka 0 ohms adjust, okay? So, ayan. So, huwag mong kalilimutan na ang analog, kapag ka nagsusukat tayo ng transistor or diode, need reversing, no? Kailangan natin i-reverse yung polarity, okay? Yan yung Japanese standard na tinatawag, no? Kung saan ang ilalagay mo sa anode mo ay yung kulay itim na probe. Kasi sa reverse, sa Japanese, yung itim ay positive. Okay? Gets po? Then yung negative, yan yung anode, yung cathode pala, yung cathode ay yun yung kulay-pulay ilalagay nyo. Okay? Makikita nyo naman, no, na pag binabaliktad, wala siyang deflection. Okay? So, wag kayong malilito doon sa isang ang Zener diode is nag-work as reverse voltage bias. Meron kasi sa tester, sa analog na inire-reverse natin yung polarity lang. Okay? Magkaiba po yun. Okay? So let's check one more time using digital. So kapag digital, iset mo lang yung digital mo sa diode mode. Then there is no need to change the polarity of your probe. Yung pula, dapat sa anode. Then yung itim para sa cathode, okay? Doon kayo magkakaroon ng reading. Okay? So, ayan, marami tayong sample dito, no? Meron tayong silicon type, na katulad nga nabanggit ko. So, yung may white stripe, yan yung cathode, okay? So, nakita nyo may deflection, okay? Pag binaliktad mo, wala. Okay? Pag ginamit mo naman si analog, diyan na papasok. Makikita niyo yung pagkakaiba, ha? Okay. Yung itim, positive yung itim, okay, negative yung pula, okay? Kita niyo may palo, okay? Then baliktarin mo, dapat walang palo yan. Okay, medyo nakakalito, no, sa analog digital in terms of pag-check ng transistor at diode, no? So may kasi sinusunod, okay? So, ito yung glass type. Okay? So, sa glass type, ganun din yung marking. Kung nasan yung itim na guhit, doon yung cathode. Okay? So, meron tayo mga diode na glass type, which is a signal diode, pero ibang usapan na yun, kaya hindi ko na inano. Signal diode ang tawag doon. Okay? So, kamukhang-kamukha ng Zener diode. So, malalaman mo lang yan na Zener diode yan is a marking ng ating circuit board. Nakalagay dyan ZD 101 or so on. As long as there's a CD, Zebra Delta. Okay. So, swerte natin yan, no? May mapapakita ko sa inyo may problema. Leaky yung diode na yan. Forward reverse, okay, may palo. So, leaky na siya. R times 10 pa lang yan, leaky na. Okay? Kung gusto nyo makasiguro, kung may leak talaga yan, talagang totoong leak yan, isilagay nyo sa R times 100 or 100K. Sa mga depende sa tester nyo kung ano yung pinaka-highest na range ng meter nyo sa R times. Yung mga R times natin, okay? So, para ma-check yung leak. Kaya magandang ang analog ginagamit talaga yan kahit sa pag-check ng mga leak ng capacitor, transistor, is yung ating mga kaibigan technician is mas prepared yan, okay? Panghanap ng leak kaysa sa digital, okay? So, iba't ibang
laki at sizes ng ating mga Zener diode, no? Meron kasing tatlong ano yan wattage setting available. 0.5 watts, may 1 watt at saka 5 watts. Okay? So, check pa tayo. Itong isa na to, okay. Pasensya na talaga kasi medyo malayo at walang nag-ahawak ng video. Okay, ito Zener diode din to, napakaliit na nito. Okay. Yan. So, basta palatandaan nyo lang dyan is yung marking. Yung kulay itim, no? Kung nasaan yung stripe na yon is na yun yung cathode. Okay? Kung nabura man, kung magte-testing kayo, basta yung forward, yung may palo, pag may palo, kung ano yung nakatusok doon na probe, yun yung magiging reference mo kung yung by cathode or anode. Let's say may tinanggal ka sa circuit board na Zener diode, then burado na yung marking niya. So gusto mong malaman kung nasa inyong negative, yung anode tsaka cathode is kapag ka nag-read kayo, kung forward, dapat may palo. Okay, then tingnan nyo kung anong probe na nakadikit. Okay, so doon yun ang magiging reference nyo. Halimbawa, yung itim mo is sa digital, yung itim cathode yun. Okay, negative, then yung pula positive anode. Okay, so sa analog naman, babalik rin nyo lang. Okay, minsan kasi ganun na nabubura talaga Then halimbawa, hawak-hawak mo yung diode, nalapag mong bigla, ngayon hindi mo na alam kung paano mo inalis. Okay, yun yung isang ano natin, kaya dapat alam natin kung paano niyang pag-reread ng ating Zener diode. Isa yan sa mga dahilan, no? Kasi minsan maraming distraction sa pagre-repair. Okay? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating munting talakayan. At maraming salamat muli. God bless sa inyong lahat.